Huwag kang bababa ng sasakyan. Hintayin mo lang akong makasigurado. Iyon ang sabi ko sa sarili ko habang nakahawak ako sa malamig na manibela ng inuupahan kong maliit na kotse. Nakaparada sa gilid ng Resort Road sa Nasugbo, Batangas, ilang minuto bago mag-alas 9 ng gabi. Bago tayo tuluyang lumalim sa kwento, saglit lang. Kung naniniwala kang may mga pagkakataong hindi kailangang sumigaw para lumaban, pwede kang mag-like, mag-subscribe at mag-comment ng salitang tahimik. Minsan kasi, ang pinakamapanganib na tao ay hindi yung galit na galit, kundi yung nakangiti habang dahan-dahang inaayos ang lahat. Ako si Criselda Asuncion, 37 taong gulang, may maliit na online linen at home supplies business sa Imus, Cavite. Hindi ako yung tipong palengkera kung magalit. Hindi rin ako mahilig mag-post ng problema sa Facebook o magparinig sa stories na may malungkot na kanta. Lumaki akong sinasabihan ng nanay ko na ang dignidad, once na ibinagsak mo sa maling eksena, mahirap ng pulatin. Kaya kahit nanginginig ang mga daliri ko ng gabing iyon, kahit parang may yelong dumadaloy mula batok pababa sa likod ko, pinili kong huminga ng dahan-dahan. Sa loob ng sasakyan, amoy ko pa ang pinaghalong kape na nabili ko sa gasolinahan at ang bahagyang alat ng pawis na natuyo sa balat ko mula sa halos 3 oras na pagmamaneho. Sa labas, may mga ilaw na nakasabit sa mga puno ng akasya sa daan papasok ng resort, dilaw at mahina, parang pilit na ginagawang magaan ang gabing alam kong sisira sa buhay ko. Naririnig ko ang humahampas na hangin mula sa dagat at sa pagitan noon ang tunog ng tawanan mula sa loob ng venue. Team building, sabi ng asawa kong si Noel habang nagbibihis siya kaninang umaga. One night lang babe, huwag ka nang mangpuyat kakahintay. 3 salita lang ang tumatak sa isip ko buong araw. One night lang. Sa loob ng 7 taong naming pagsasama, maraming beses ko nang pinili ang maniwala. Kahit noong nagsimula siyang umuwi na nakatingin pa rin sa cellphone, kahit noong biglang naging conscious siya sa porma niya, kahit assistant operations supervisor lang naman siya sa logistics firm sa Alabang. Kahit noong may bagong pabango siyang, hindi ko naman binili at hindi ko rin amoy sa mga unan namin. Lahat ng maliliit na bagay na iyon pwede namang ipaliwanag. Pwedeng stress, pwedeng pagod, pwedeng nagbabago lang ang tao habang tumatanda. Pero may isang gabi, 2 linggo bago ang gabing ito, na may narinig ako sa banyo habang naliligo siya. Akala niya yata mahina ang speaker ng telepono niya. Miss na kita, boses ng babae. At ang sagot ni Noel, mahina pero malinaw. Konti na lang, hindi na rin magtatagal. Noong kumprontahin ko siya kinabukasan, ngumiti lang siya. Sinabi niyang office joke lang iyon, sales team daw, biruan. Ang masakit, muntik ko pa siyang paniwalaan. Kaya nang sabihin niyang may team building sa Batangas at nakita kong hindi opisyal ang GCash request nila sa company thread na minsan kong nasulyapan sa laptop niya, may kung anong humigpit sa dibdib ko. Hindi ako sumabog. Hindi ako nagtanong ng paulit-ulit. Tumanggo lang ako. Ipinaghain ko pa siya ng almusal, saka ako nagplano. Hindi ito unang beses na nagduda ako, pero ito ang unang beses na pinili kong sundan siya. Sa mula sa kinatatayuan ko, kita ko ang lobby entrance ng resort. May tarpaulin sa gilid, logo ng kumpanya nila, pero nakatiklop ang isang dulo at bahagyang natatakpan ng halaman. May mga lalaki na nakapolo shirt. May mga babae na nakalanyon pa. May hawak na bote ng beer o plastic cup. Normal na office outing ang eksena. Nakakahiyang aminin kahit gusto kong mahuli siya, umaasa pa rin ako noon na baka mali ako. Baka makita akong harmless. Baka masermonan ko ang sarili ko sa pag-overthink. Pagkatapos, ay dumating siya. Bumaba si Noel mula sa passenger side ng isang puting van na hindi company service. Una kong napansin ang tawa niya, yung tawang tagal ko nang hindi naririnig sa bahay. Buo, magaan, walang bigat. Kasunod niyang bumaba ang isang babae na nakasuot ng beige na dress,
Manipis ang cardigan, nakataas ang buhok. Hindi siya yung tipong napadaan lang. May pamilyar sa kilos niya, yung kumpiyansa ng taong alam ang lugar niya sa tabi ng lalaking kasama niya. Tumigil sila sa ilalim ng ilaw malapit sa entrance. Lumapit sa kanila ang 3 tao, 2 lalaki at 1 babae na mas bata sa kanila. Nagbeso ang babae sa kasama ni Noel. Tapos narinig ko, kahit sarado ang bintana ko at bahagyang nakabukas lang para sa hangin dahil sa paraan ng pagbitaw ng tawa at sa tahimik ng pagitan ng hangin. "Sir Noel, buti naman nakasama niyo ng si Ma'am." At pagkatapos ang boses ng asawa ko. Kalmado, natural, walang bahid na takot. Asawa ko nga pala, si Maris. May mga sandaling hindi agad dumarating ang sakit. Parang nauna munang namanhid ang katawan ko. Naging sobrang linaw ng lahat. Yung ilaw na kumikislap sa signage, yung munting gasgas sa dashboard, yung ungong ng isa pang sasaklang dumadaan sa likod ko, yung sariling paghinga ko na biglang parang galing sa ibang tao. Si Maris. Hindi ako sigurado kung doon ko unang narinig ang pangalan. O matagal na bang nakadikit iyon sa hinala kong pilit kong itinataboy sa isip ko. Ang alam ko lang, nang marinig kong ipinakilala niya ang babaeng iyon bilang asawa niya, may kung anong tahimik na pumutol sa loob ko. Hindi sigaw, hindi iyak, hindi hysterical na galit, kundi desisyon. Hindi pa ako bumababa noon, hindi ko sila nilapitan. Hindi ko sila binigyan ng eksenang pwede nilang ikwento kinabukasan sa opisina na para akong baliw na asawa. Hindi ko ipapamigay sa kanila ang eksenang iyon. Hindi ko ibibigay kay Noel ang pagkakataong baliktarin ako at sabihing praning lang ako, emosyonal, naninira. Pero habang pinagmamasdan ko silang maglakad paloob, may nakita ako na hindi ko inaasahang mas makakagising pa sa akin kaysa sa pagtataksil mismo. May hawak si Maris na clear envelope. Sa loob noon, kita ko ang mga papel na may clip sa gilid. Isa roon ay parang photocopy ng marriage certificate. Sanay akong tumingin sa mga ganoong dokumento dahil ilang beses ko nang inayos ang SSS, PhilHealth at bank records naming mag-asawa noong nagsisimula pa lang si Noel sa trabaho. Hindi ko mabasa mula sa layo, pero ang format, ang kulay ng security paper, ang tiklop sa itaas, hindi ako basta nagkakamali sa ganoon. Bakit may ganoong dokumento sa team building? Bakit hawak ng kabit ang mukhang tapeles ng pagiging asawa? At bakit kailangan niya iyong dalhin sa harap ng mga katrabaho ni Noel? Umikot ang isip ko. Hindi lang ba niya ako niloloko? May mas malalim pa ba rito? May inaayos ba silang benepisyo? Claim? Reimbursement? Company-dependent record? Ilang beses nang hiningi ako ni Noel noon ng scanned copies ng IDs ko para raw sa housing application, medical file update, emergency contact confirmation. Hindi ko iyon pinagdudahan dahil asawa ko siya. Asawa ko siya. O baka iyon lang ang gusto kong paniwalaan noon. Tumunog ang cellphone ko. Pangalan ni Noel ang lumabas sa screen. Hindi ko sinagot. Makalipas ang ilang segundo, may pumasok na mensahe. Mahina ang signal dito. Baka malate ako makareply. Matulog ka na. Tinitigan ko iyon ng matagal. Saka ako natawa. Mahina, maikli, halos walang tunog. Yung tipong tawa na hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil may isang bahagi ng puso mo ang tuluyan ng sumuko sa pagiging tanga. Hindi ako umiyak agad. Iyon ang totoo. Umikot muna ako sa paradahan, saka ako marahang umatras, palabas ng Resort Road. Sa rear view mirror, lumiit ang mga ilaw hanggang sa nagmukhang alikabok na lang sa dilim. Pero habang papalayo ako, lalo namang luminaw ang nasa isip ko. Kapag umuwi ako ngayong gabi, hindi ako dudulog sa kanya. Hindi ko sasabihing alam ko na. Hindi ko ipaparamdam na may nasaksihang ako. Dahil sa sandaling maramdaman niyang may alam ako, maglalaho ang mga bakas, maglilinis siya ng cellphone, magbabago siya ng password, mag-iingat sila, mag-uusap sila.
Hindi. Sa pagkakataong iyon, pinili kong hayaan silang maging kumpante. Pinili kong umuwi na waring wala akong nakita. Pero habang pinagbabaybay ko ang SLEX pauwi, habang ang mga poste ng ilaw ay sunod-sunod na dumaraan sa gilid, parang metronome ng bagong yugto ng buhay ko, isang bagay lang ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Hindi ako magwawala. Hindi ako magmamakaawa. At hindi ko hahayaang pangalan ko ang gamitin nila sa plana nilang hindi ko lubos na naiintindihan. Noong gabing iyon, hindi pa alam ni Noel na ang tahimik kong pag-uwi ang magiging umpisa ng pinakamapanganib na pagkakamali ng buhay niya. Pagdating ko sa bahay namin sa Imus, pasado 12:00 na ng hating gabi. Tahimik ang buong subdivision. May iilang ilaw na bukas sa mga bintana ng kapitbahay, pero karamihan ay nakapatay na. Ang guard sa gate, bahagya lang akong tinangguan nang pumasok ako. Sanay na siyang nakikita akong gabing-gabi umuuwi kapag may inaasikaso akong bulk delivery sa negosyo ko. Pagkaparada ko sa tapat ng bahay, hindi muna ako bumaba. Pinatay ko ang makina at sa biglang pananahimik, doon ko narinig ang sarili kong dibdib. Mabilis, mabigat, pero buo pa rin. Ang bahay namin ni Noel ay hindi kalakihan. 2-story townhouse lang iyon. Hulugan, pinagsikapan naming mabayaran ng down payment sa tulong ng naipon ko sa online business at ilang raket ko noon sa pag-aayos ng event linens. Wala kaming katulong, wala kaming yaya, wala kaming anak. Sinasabi ng marami mas madali raw ang buhay kapag dalawa lang kayo at parehong kumikita. Hindi nila alam kung gaano kadali ring mabuo ang katahimikan sa isang bahay kapag unti-unti nang nawawala ang tiwala. Pagpasok ko, agad kong naamoy ang fabric conditioner sa mga kurtinang ako rin ang naglaba kahapon. May bahagyang lamig sa tiles. Sa kusina, iniwan ko ang susi sa mangkok na nasa ibabaw ng mesa, yung mangkok na souvenir pa sa kasal namin. Noon, cute iyon para sa akin. Ngayon, parang may pangungutya. Hindi ako dumiretso sa kwarto. Umupo muna ako sa dining chair, yung may bahagyang umuuga kapag napupuwersa ang isang paa. Pinatay ko ang ilaw sa sala at hinayaan kong ilaw mula sa dirty kitchen ang tumama sa mesa. Doon ko muling binalikan ang bawat buwan, bawat hinala, bawat pagkakataong pinili kong manahimik. Noel and I met 11 years ago sa isang office supply warehouse sa Dasmariñas, kung saan ako pansamantalang nagtatrabaho noon bilang inventory encoder. Siya ang madaldal, ako ang tahimik. Siya ang madaling makagaanan ng loob ng kahit sino. Ako yung kailangang makasama muna ng ilang araw bago tuluyang maging komportable. Hindi siya mayaman, hindi rin siya sobrang gwapo sa karaniwang sukatan. Pero marunong siyang makinig noon. Marunong siyang mag-priority. Noong namatay ang tatay ko at ako ang tumayong sumalo sa hospital bills na iniwan nito, si Noel ang sumasama sa akin sa munisipyo para ayusin ang papeles. Noong nagsimula akong magbenta online ng mga bedsheet at punda, siya ang nagbubuhat ng mga kahon papunta sa terminal. Sa totoo lang, hindi ko minahal si Noel dahil madali siya. Minahal ko siya dahil akala ko matibay siya. Sa pagkakasalan kami, wala kaming engranding handaan. Simple lang sa civil wedding sa 13. Tita ko ang nag-ayos ng pansit at lumpia. Pinsan ko ang nagpicture gamit ang hiniram na DSLR. Yung singsing ko, hindi mamahalin, pero pinaghirapan namin. Hindi ako humiling ng malaki. Hindi ako yung tipong nangangarap ng imported na kung ano-ano. Ang gusto ko lang noon, payapang bahay at lalaking hindi kailangang hulaan araw-araw. Dahan-dahan akong tumayo at umakyat sa kwarto. Binuksan ko ang cabinet naming mag-asawa. Nandoon pa rin ang mga polo niya. Maayos ang tupi sa pagkakasampay. Nandoon ang ilang lumang resibo sa drawer, ang tin case na lagayan ng extra keys, at ang envelope holder na binili ko online para raw organized ang important papers namin. Dati, sabay naming inaayos ang mga papeles. Kalaunan, ako na lang. Insurance, loan documents, birth certificates, marriage certificate,
government IDs, mga photocopy, mga lumang kontrata. Ako ang may sistema. Ako ang nakakaalam kung ano ang nasa ang sobre. Kaya nang maalala kong may hawak si Maris na clear envelope na tila may ganoong klasing papel, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Binuksan ko ang envelope holder. Sa unang tingin, maayos pa rin. Pero kapag ikaw ang sanay sa sariling ayos, mapapansin mo agad ang galaw ng kahit 1 milimetro. Yung green folder ng government IDs, bahagyang nakalihis. Yung brown long envelope na may label na certified copies, hindi na kasing kapal ng dati. Kinuha ko iyon at isa-isang nilabas ang laman. PSA birth certificate ko? Meron. Marriage certificate naming 2? Merong original photocopy. Pero yung 2 certified true copies na hiningi ko noon sa PSA satellite office para sa bank at insurance update, isa na lang ang natira. Namlamig ako. Naupo ako sa gilid ng kama habang hawak ang mga papel. Hinanap ko rin ang folder ko ng IDs. Driver's license photocopy? Meron. TIN ID copy? Meron. Pero ang mas nakakakaba yung maliit na envelope kung saan ako nagtatago ng sample signatures ko para sa ilang supplier authorization letters ko. Bukas iyon. Hindi ko maalala kung kailan ko huling tinignan. Siguro buwan na rin. Siguro mas matagal na. At yun ang kinainisan ko sa sarili ko. Hindi dahil pabaya ako, kung hindi dahil hindi ko naisip na darating ang panahon na kakailanganin kong protektahan ng mga dokumento ko mula sa sarili kong asawa. Tumayo ako at kinuha ang laptop ko sa study corner. Hindi ako nagbukas ng kung ano-anong sentimental na larawan. Hindi ko hinalungkat ang chat history namin. Ang una kong binuksan ay ang spreadsheet ng household expenses ko. Yun ang isa sa mga bagay na hindi alam ng marami sa akin. Tahimik akong tao, pero kapag pera at records ang usapan, mabusisi ako. Simula nang nagkasal kami, halos lahat ng major expense namin nakalag upang hindi kami malubog sa utang at para alam ko kung paano aalalayan ang negosyo ko at ang bahay namin. Hindi ko minomonitor si Noel noon para hulihin siya. Ginagawa ko iyon para makasurvive kami. At doon ko muling nakita ang pattern na ilang linggo ko nang ipinagwawala-bahala. Paulit-ulit na cash withdrawals, hindi kalakihan sa isang tingin. 2, 3,000, minsan 5. Pero kapag pinagsama mo sa loob ng 2 buwan, malaki na. May ilang gabi ring sinasabing field work siya sa Alabang o Parañaque branch visit. Pero tumatapat sa mga gabing hindi naman siya humihingi sa akin ng plancha ng uniform kinabukasan. May ilang biyahe ring hindi tugma sa gas consumption ng motor niya. Napabukas ako ng lumang chat namin. Late ako. May inventory issue. Matutulog ka na ba? Huwag mo na akong hintayin. Dito ako kina sir. Nagiinom lang pagkatapos ng meeting. Mababaw lang sana ang mga iyon kung iisa-isahin. Pero kapag itinapat mo sa bigat ng gabing ito, nagiging mapa sila. Mapa ng lahat ng kasinungalingang dahan-dahang tumubo sa loob ng bahay ko. Bandang 1:00, bumaba ako para uminom ng tubig. Habang nakatayo ako sa kusina, napansin ko ang upper drawer malapit sa refrigerator, yung drawer kung saan minsan naglalagay si Noel ng loose receipts at parking stubs. Hindi ko sana yun gagalawin, pero may kung anong humila sa akin. Pagbukas ko, puro resibo nga. Grocery, gas station, toll. Pero may isang maliit na piraso ng papel na hindi folded kagaya ng iba. Kinuha ko. Isa iyong parking ticket stub mula sa isang mixed-use condominium sa Pasay. 3 linggo nang nakalipas ang petsa. Pasay. Hindi iyon route ng office niya. Hindi rin iyong lugar na may kamag-anak kami. Sa likod ng ticket, may sulat gamit ang ballpen. Unit 1814. Ask for guard, call only. Pakiramdam ko may dahan-dahang humigpit na sintas sa dibdib ko. Hindi lang ito hotel-hotel, hindi lang random motel o date spot. May unit, may lugar, may system, at kung may unit, may gamit, may routine,
may oras, may pondo, may pagtatagal. Umupo ako sa kusina habang hawak ang parking stub at marriage certificate copy. Nandoon ang dalawang katotohanan sa mga kamay ko, iyong totoo kong pagiging asawa at iyong posibleng peking paggamit nila sa salitang iyon. Doon ko unang naisip na baka hindi lang ako niloloko sa kama. Baka ginagamit din ako sa papel. At sa Pilipinas, kapag ginamit ang pangalan mo sa maling papel, hindi simpleng tampuhan lang ang kasunod. Pwedeng utang, pwedeng claim, pwedeng kaso, pwedeng record na maghahabol sa iyo ng ilang taon. Hindi ako abogado, hindi ako HR, pero marunong akong kumilatis ng delikado kapag nasa dokumento ang pangalan ko. Bumalik ako sa taas at kumuha ng maliit na notebook. Isinulat ko ang lahat ng alam ko, pati ang hindi ko pa siguradong konektado. Batangas Resort. Maris. Asawa ko nga pala. Clear envelope. Missing certified copy. Opened signature envelope. Pasay condo ticket. Cash withdrawal pattern. Habang nagsusulat ako, doon na rin nagsimulang lumabas ang galit. Hindi yung nagbabagsak ng plato, hindi yung nanginginig habang sumisigaw, kundi iyong malamig at eksaktong galit ng taong unti-unting inuunawa na matagal na palang nilapastangan ng tiwala niya. Bandang 2:30, nag-message ulit si Noel. "Tulog ka na ba? Pagod na ako. Bukas kita tatawagan." Tinitigan ko iyon. Mabilis sana ang tukso na sagutin ng, "Sino si Maris?" o "Saan mo dinala ang mga papeles ko?" Pero pinigilan ko ang sarili ko. Sa halip, ito lang ang nireply ko. "Sige, ingat." Iyon ang unang totoong kasinungalingan ko sa kanya bilang asawa, at yun din ang unang hakbang ng plano ko. Dahil sa oras na iyon, malinaw na sa akin ang isang bagay. Hindi sapat na huligin ko lang silang nagtataksil. Kailangan kong malaman kung ano mismo ang ginagawa nila gamit ang pangalan ko at putulin iyon sa paraang hindi ako ang unang dudugo. Hindi pa alam ni Noel na habang iniisip niyang natutulog ako sa bahay, gising na gising ang babaeng ilang buwan niyang minamaliit. At sa susunod na araw, sisimulan ko nang hanapin hindi lang ang kabit niya, kundi ang butas sa buong kwentong binuo nila. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Hindi dahil nakatulog ako ng maayos. Sa totoo lang parang ilang minuto lang ako nakapikit. Pero may kakaibang linaw ang isip ko. Yung tipong kapag sobra na ang sakit, biglang tumitigil ang luha at pumapasok ang utak sa isang tahimik na survival mode. Sa labas ng bintana, maaga pa pero mainit na ang sikat ng araw. May naririnig akong nagtitindalang taho sa kanto, may tumatahol na aso sa kabilang bahay, at mula sa kusina ay umaakyat ang amoy ng kaning ako rin ang nagsalang pagkagising ko. Ganito ang mga umaga sa karamihan ng bahay sa Pilipinas. Ordinaryo, pamilyar, payapa sa tingin. Kaya siguro mas masakit kapag sa loob mismo ng ganong klaseng umaga nakatago ang panlinlang. Nagkape ako ng walang asukal at tinitigan ko ang notebook na sinulatan ko kagabi. Hindi ako pwedeng padalus-dalus. Alam ko ang ugali ni Noel. Kapag na-corner siya, bigla siyang magiging malambing. Kapag hindi gumana ang lambing, saka siya manggagaslight. At kapag hindi pa rin umubra, saka niya ibabaling ang sisi sa pag-uugali mo, sa tono mo, sa timing mo, sa kulang ka kasi sa tiwala. Narinig ko ang gate naming bumukas bandang 8:30. Dumating siya. Narinig ko ang yabag niya sa labas, ang maikling kalansing ng susi, saka ang pamilyar na pagtulak niya sa pinto na laging medyo malakas dahil hindi niya kailanman inayos ang lumuluwag na bisagra kahit ilang beses ko nang pinaalala. Pagpasok niya, may bitbit siyang supot ng pandesal at isang paper bag ng kape na parang peace offering. "Good morning," sabi niya. Tumingala ako mula sa tasa ko at ngumiti ng bahagya. Hindi ko alam kung paano ko iyon nagawa. Siguro dahil mas malaki na ang pangangailangan kong malaman ng totoo kaysa sa pangangailangan kong agad siyang saktan. "Ang aga mo," sabi ko. "Nakabalik agad kami, bitin nga eh." Tumawa pa siya ng bahagya, saka lumapit para halikan ako sa noo. Natiis kong hindi umurong. Amoy ko sa kanya ang sabon ng resort,
At yung pabangong tilang linggo ko nang iniiwasang kilalanin. Hindi ko na siya tinulungan mag-ayos. Hinayaan kong siya ang magkwento. At tama nga ang hinala ko. Kapag sinungaling ang isang tao, madaldal siya sa maling detalye. Nang saya nung activities, nanalo nga pala team namin sa relay. Si Sir nag-inuman pa kagabi, buti na lang hindi ako masyadong nagpuyat. Relay? Sir? Inuman? Mga salitang pangtapal sa kwento. Habang nagsasalita siya, may nanginginig sa loob ko pero hindi ko pinakita. Inilapag ko ang isang plato sa harap niya. Kumain ka muna. Salamat, babe. Umupo siya. Ikaw, anong plano mo today? May delivery ako sa Dasma, tapos baka dadaan ako sa Bacoor. May kakausapin lang. Simple, casual, walang bahid ng gulo. Tumanggo siya. Hindi niya alam na ang kakausapin lang na yon ang unang totoong paggalaw ko laban sa kanya. Pagkatapos niyang maligo at matulog sa kwarto, umalis ako ng bahay ng dala ang notebook, ang parking stub, at ang tahimik kong pasya. Ang una kong pinuntahan ay isang maliit na cafe sa May Molino, kung saan ko nakipagkita ang dati kong kaklase sa senior high na si Attorney Lian. Hindi pa Attorney Lian. Mali iyon para sa direksyon gusto ko. Ang kailangan ko muna ay tao sa proseso, hindi agad sa demanda. Kaya ang tinawagan ko ay si Rowena de los Santos, dati kong kaklase sa Business Admin Short Course, na ngayon ay HR Compliance Consultant para sa ilang private firms sa South. Hindi tayo sobrang close pero minsan na siyang tinilungan ako noon sa pag-intindi ng supplier contract na ibinato sa akin ng isang kliyente. Pag-upo pa lang niya sa tapat ko, alam kong napansin niya ang mukha ko. Chris, okay ka lang? Tanong niya. Hindi, pero kailangan kong maging okay muna. Hindi ako nagdrama, inisa-isa ko lang ang facts. Team building, ibang babae, ipinakilalang asawa, clear envelope na mukhang may papeles, missing certified copy, opened signature envelope, condo stub, cash pattern. Tahimik siyang nakinig, walang hala, walang marites na thrill. Yun ang dahilan kung bakit siya agad ang naisip ko. Pagkatapos kong magsalita, inilapag niya ang tasa niya at bahagyang yumuko. May company-dependent benefits ba ang husband mo? HMO? Travel reimbursements? Off-site declarations? Emergency contact forms? Merong yata. Hindi ko lang lahat alam. May chance? Sabi niya nang maingat na ginagamit niya ang married status niya para sa image, lalo na kung conservative ang office culture. Pero yung may ibang babaeng ipinakilalang asawa sa corporate setting habang existing ang records mo sa legal spouse slot, delikado yan, hindi lang morally. Pwede ring compliance issue kung may forms na pinirmahan, benefits na ginamit, o reimbursements na may false representation. Parang may humigpit sa sikmura ko. Pwede bang ginagamit ang kopya ng marriage certificate ko? Posible, lalo na kung may pinipeke silang supporting docs para sa event booking, dependent listing, housing justification, or reimbursement narrative. Huminto siya. Pero huwag kang gagalaw ng kulang sa ebidensya. Ang kailangan mo ay chain, hindi hula, hindi screenshot lang. Chain. Iyon din ang salitang umiikot sa isip ko mula kagabi. Ano ang una kong gagawin? Tanong ko. Una, secure your originals. Pangalawa, gumawa ka ng timeline. Pangatlo, huwag mong ipaalam na may alam ka na. Pang-apat, alamin mo kung sino ang pwedeng makakita ng legal o kusang loob sa records nang hindi ka nagko-cross ng boundaries. Tumanggo ako. Hindi pa man malinaw ang buong daan, may istruktura na. Bago kami maghiwalay, may dagdag pa siyang sinabi. At isa pa, Chris, huwag ka munang mag-focus sa kabit. Baka mas convenient siyang targetin kasi siya ang nakikita mo. Pero base sa kwento mo, ang mas malaki mong problema ay kung ano ang ginawa ng asawa mo sa pangalan mo. Eksakto. Mula roon, dumaan ako sa subdivision namin bago tanghali dahil may isa pa akong gustong kumpirmahin. Sa tapat ng bahay namin nakatambay si Mang Nestor, ang kapitbahay naming retiradong seaman na madalas nasa labas at mahilig magdilig ng halaman kahit tirik ang araw.
Hindi siya tsismoso sa karaniwang paraan, pero mapapansin mo agad sa kanya na wala halos nakakalusot sa mata niya. Maaga kang umalis sa Hija. Bati niya. May inaasikaso lang po. Si Noel nakauwi na ba kagabi o kaninang umaga? Tanong ko kunwari ay kasywal. Kaninong umaga na? Mga 8:00 yata. Humigop siya ng kape. Akala ko nga may lakad kayo pareho eh. Isang beses pa man siyang umalis dito nung isang gabi sinundo ng puting sasakyan. Akala ko company car. Napatingin ako sa kanya. Nung isang gabi po? Mga ilang linggo na siguro. 2 o 3 beses ko nang nakita. Minsang may babaeng nasa harap. Saglit siyang natigil, saka nagbago ang tono. Ay, pasensya na Hija, baka hindi ko dapat. Huwag po kayong mag-alala, nagtatanong lang po ako. Sa simpleng pangungusap na iyon, nagdagdaga ng pattern. Hindi iisang gabi, hindi iisang pagkakamali. May routine, may sasakyan, may sinundo, may nakita. Pagpasok ko sa bahay, dumiretso ako sa study corner at gumawa ng mas maayos na timeline. Habang nagsusulat, nag-message si Noel mula sa kwarto kahit nasa taas lang siya. Babe, nasa drawer ba yung ibang photocopy ng IDs natin? May hahanapin ako next week. Napahanto ako. Next week? Ibig sabihin, may kailangan pa siyang asikasuhin. May susunod pang gamit sa mga papeles ko. Hindi pa tapos ang pakay nila. Mabilis akong nag-reply. Check ko mamaya. Bakit? Typing. May office file lang daw. Hindi ko sure aling kailangan. Office file. Kung hindi ko nakita ang nakita ko, baka naniwala ako na naman. Hindi ako agad sumagot. Sa halip, kinuhanan ko ng litrato ang laman ng bawat envelope at inayos ko ang original sa ibang lalagyan na hindi niya alam. Pagkatapos, nagsulat ako ng panibagong listahan. 1. Secure documents. 2. Identify company angle. 3. Verify condo lead. 4. Monitor request for IDs. 5. Find Maris' full identity. Bandang hapon, may naalala kong isang bagay na dati kong binaliwala na. Noong nakaraang buwan, habang nag-aayos ako ng labada, may nahulog sa bulsa ni Noel na resibo ng printing shop. May nakalagay roon, 2 copies laminated ID inserts, 3 document scans, rush. Hindi ko yun pinansin noon kasi akala ko office errand. Ngayon, isa na naman yung piraso ng puzzle. Hindi pa yun sapat para mag-akusa, pero sapat na yun para malaman kong hindi ako nababaliw. At sa unang-unang pagkakataon mula nung narinig kong ipinakilala niya ang ibang babae bilang asawa, naramdaman kong unti-unting lumilipat ang bigat mula sa dibdib ko papunta sa isip ko. Hindi pa ako gumaganti, hindi pa ako nananalo, pero may anyuma ang laban. Hindi lang laban para mahuli ang kabit, kung hindi laban para iligtas ang pangalan ko bago nila tuluyang gamitin sa bagay na mas mahirap nang baliktarin. Pagsapit ng gabi, dumaan si Noel na parang normal ang lahat. Nanood pa siya ng balita, nagtanong kung anong ulam, at humiga sa sofa na parang karaniwang lang ang araw na iyon. Ngunit habang pinapanood ko siya mula sa kusina, may isang bagay na malinaw sa akin. May sikreto silang dalawa ni Maris. At kung tama ang kutob ko, hindi pagtatayal lang ang sisira sa kanila. Kung hindi, mismong ang mga dokumentong inakala nilang tahimik lang makakalusot sa pangalan ko. May mga tao talagang hindi kasasaktan sa pamamagitan ng sigaw. Mas masakit ang mga taong nananahimik habang pinapanood kang unti-unting mabutas. Iyon ang na-realize ko sa mga sumunod na araw. Matapos kong simulang buuin ang timeline laban kay Noel at sa babae niyang si Maris. Akala ko noon, sapat nang bantayan ko ang mga galaw ng asawa ko. Ang mga dahilan niya, ang mga hinihingi niyang papeles, ang mga biyahe niyang hindi tugma sa oras. Akala ko ang laban ay nasa pagitan lang naming mag-asawa at ng kabit niyang pilit isinisingit ang sarili sa buhay na ako ang tumulong bumuo. Hindi pala. May mga laban na mas masakit kapag nalaman mong may mga taong nasa gilid. Matagal nang may napapansin, pero piniling huwag magsalita dahil ayaw nilang madamay. Ayaw nilang mapahiya o simple pa roon. Ayaw nilang masira ang sarili nilang kapayapaan.
3 araw akong kumilos na parang walang nangyari. 3 araw akong naghain ng pagkain, sumagot ng maikli, nagtanong tungkol sa trabaho ni Noel na parang ordinaryong asawa. 3 araw din akong nag-ipon ng pirasong-pirasong ebidensya. Hindi pa sapat para sa reklamo, hindi pa sapat para sa formal na laban, pero sapat para malaman kong totoo ang kutob ko at may pattern ang lahat. Noong 3 araw, nagpasya kong sundan ang isa pang maliit na butas sa kwento, ang printing shop receipt. Bandang 10:00 ng umaga, bumiyahe ako papunta sa maliit na commercial strip sa may Bacoor, kung saan nakapangalan ng resibo. Hindi iyong sosyal na print hub na puro tarpaulin at thesis binding. Maliit lang iyon. May mga kumukupas na sample ID sa salamin, may amoy ng mainit na toner, plastic, at papel na ilang beses nang dumaan sa makina. May mahinang electric fan sa sulok at radyo sa likod na nagbabalita tungkol sa traffic sa Aguinaldo Highway. Pagpasok ko, isang babae na nasa late 40 siguro ang sumalubong sa akin. Kulot ang buhok, nakasalamin, at may ekspresyon ng taong pagod na pero sanay makitungo sa kung sino-sinong customer buong araw. "Ma'am, ano pong ipapaprint?" tanong niya. Ngumiti ako ng kaunti. "Magtatanong lang sana." Hindi ko agad binanggit si Noel. Hindi ko rin sinabi na asawa ko siya. Ipinakita ko muna ang resibo. "Naaalala niyo po ba ito? Baka lang po may naiwan kasing file na importante." Tinitigan niya ang resibo. Sumilip siya sa date. Pagkatapos ay umiling ng bahagya. "Marami kasi kaming customer, ma'am." Natural lang iyon. Hindi naman pelikula ang buhay na lahat ng clerk ay kabisado ang bawat muka. Pero noong itinuro ko ang specific item, 2 copies laminated ID inserts, 3 document scans, rush, at sinabi kong may concern ako sa personal documents, bahagyang nagbago ang tingin niya. Hindi pa siya nagsasalita, pero naramdaman kong may kung anong naaalala siya. "Bakit po?" tanong ko. "May possibility kasing may nascan na papeles ko without my consent." Hindi ko na pinaganda. Wala na akong oras para sa paligoy-ligoy. Hindi rin ako nagwala. Tinitigan ko lang siya ng maayos, sapat para maramdaman niyang seryoso ako. Huminga siya ng malalim. "Hindi naman kami nag-iingat ng customer files ng matagal." Pero tumigil siya. "May lalaking ang nagpunta noon na may kasamang babae. Nagmamadali sila. Ang babae yung mas maraming sinasabi. Naalala niyo po mukha? Hindi buo. Naka-face mask pa yata noon. Pero yung lalaki, parang siya nga ang nagbayad." Nanlamig ang batok ko. "Ano pong pinaskan?" "Hindi ko po pwedeng sabihin ng buo lalo na kung wala kayong formal request, pero may parang certificate. Tapos may IDs, at may pinagawa silang insert na parang pang-ID holder. ID holder, office setting, corporate introduction, dependent image." Hindi ko pa rin buo ang picture, pero lalo itong luminaw. "May naalala po kayong pangalan?" tanong ko. Wala sa isip ko, pero may isang beses na tinawag nung babae yung lalaki na Noel. May mga sandaling gusto mong mapaupo agad, humawak sa mesa, at hayaang may humila muna sa iyo pabalik sa lupa dahil parang biglang lumulutang ang katawan mo sa bigat ng katotohanan. Pero hindi ako bumigay doon. Tumango lang ako at nagpasalamat. Paglabas ko sa shop, tirik ang araw. Mainit ang siniw ng hangin sa mukha ko. Amoy alikabok, usok ng tricycle at pritong manok sa karinderyang katabi. Ganito minsan ang buhay. Habang unti-unti kang binabasag, tuloy lang ang ordinaryong ingay ng paligid. Umupo ako sa loob ng kotse at isinulat ko agad sa notebook. Printing shop witness confirms Noel plus female companion. Scanned certificate and IDs. Rush laminated ID inserts. Possible false spousal identification. Hindi pa rin iyon sapat. Kailangan ko ng mas malinaw na linya. Kailangan ko ng taong mas malapit sa opisina ni Noel. Taong makakapagbigay ng konteksto sa mga forms at mga proseso. At doon ko naiisip si Mylene. Pinsan ko siya sa mother side. Hindi kami sobrang malapit pero may mga panahong nagkita-kita kami sa mga handaan.
Praktikal na babae si Maylene, nasa early 40s, hindi mahilig sa drama, at ilang taon nang nagtatrabaho sa admin department ng isang logistics company sa Alabang. Hindi ka pareho ng kumpanya ni Noel, pero iisang industriyang ginagalawan. Sa ganitong linya ng trabaho, madalas magkakilala ang HR, admins, at compliance people kahit hindi iisang company. Tinawagan ko siya. Hello, Ate Maylene? Busy ka? Depende. Bakit, Chris? May itatanong lang sana ako. Personal. Tahimik siya ng ilang segundo. Nasaan ka? Bacoor pa, pero pwede akong dumaan sa Alabang. Dumaan ka. Lunch break ko mamaya. Nagkita kami sa isang maliit na kantin sa likod ng office complex. Hindi aircon, mura ang pagkain, may amoy ng sinigang, pritong isda, at kape mula sa vending machine. Habang naghihintay ako sa kanya, pinapanood ko ang mga empleyadong dumarating at umaalis. Mga mukhang pagod, mga mukhang lutang, mga mukhang sanay nang itago ang personal na problema sa likod ng company ID. Pag-upo ni Maylene, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Anong problema? Sinabi ko ulit ang pinakamahalagang bahagi. Hindi ko na inisa-isang parang nobela. Diretsyo. May kabit. Pinakilalang asawa sa office outing. Missing docs, possible use of my papers. Tahimik siyang nakinig, walang gulat sa mukha niya, at yun ang unang bumigat sa pakiramdam ko. Bakit? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Kumuha muna siya ng tubig, saka lang siya nagsalita. Chris, may sasabihin ako sa'yo na baka maikagalit mo. Sabihin mo. Hindi ko alam lahat, pero may narinig na ako tungkol kay Noel noon. Parang biglang naging mas maingay ang paligig. Huminto ang kutsara ko sa ibabaw ng plato. Hindi dahil nagulat akong may narinig siya, kundi dahil sa bigat ng salitang, noon. Noon pa? Tanong ko. Tumanggo siya pero nakayuko. Mga 4 o 5 buwan na siguro. May common supplier kasi na nagsabi sa akin na parang may babaeng laging kasama si Noel sa labas ng office. Akala ko baka ka-work lang. Tapos minsan, may isang admin na kakilala ko sa network na banggit na parang yung operation supervisor daw sa company nila, laging may dalang babae sa informal events at tawag niya raw asawa. Hindi ako nakagalaw. At hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong ko, mahina lang pero mas matalas iyon kaysa sigaw. Nag-angat siya ng tingin. Hindi ako sure noon. Ayokong makasira ng pamilya ng tsismis lang. At saka, aminin ko natakot ako. Baka mamaya ako pa ang lumabas na nanggugulo. Nakita ko sa mukha niya ang hiya, pero sa totoo lang, hindi hiya ang unang naramdaman ko para sa kanya. Kundi pagkadurog. Dahil totoo naman ang sinabi niya, ayaw niyang makasira ng pamilya ng tsismis lang. Yun ang laging dahilan ng mga taong nasa gilid. Ayaw makialam, ayaw madamay, ayaw magkamali. Pero habang ayaw nilang makialam, may isang taong unti-unting linoloko, ginagamit, at pinapahiya nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong depensahan ng sarili. Ate, sabi ko, pinipigilan ng panginginig ng boses ko, hindi mo alam kung paano yon. Pagpikit niya, alam ko. At doon ako unang naramdaman ng pangalawang pagtataksil. Hindi mula sa lalaki kung sumira ng sumpa namin, kundi mula sa mga taong may kahit kaunting piraso ng katotohanan, pero piniling ilagay ang kapayapaan nila sa ibabaw ng dignidad ko. Hindi ko naman siya iniskandalo. Hindi ako tumayo para konfrontahin siya sa gitna ng kantin. Pero pag uwi ko nung hapon na yon, mas mabigat ang dala ko kaysa nung umalis ako ng bahay. Dahil ang masakit sa tahimik na pagtataksil, hindi mo agad alam kung sino ang totoong kakampi mo. Kinagabihan, si Noel na naman ang unang nagsalita habang kumakain kami. Babe, may seminar daw pala next month. Baka kailangan ko yung marriage cert copy para sa file update. Halos hindi ako huminga. Hindi na ito basta kutob. May susunod na hakbang. May dahilan kung bakit kailangan niya ng kopya. At sa paraang kalmado, halos malambing, parang ordinaryong request lang. Sinusubukan niyang ulit kunan ng sandatal laban sa sarili ko. Umiling ako ng bahagya. Hindi ko sure nasaan na box pa yata. Hindi ko sure.
Hanapin mo na lang pag may time ka. Ngumiti siya. Ako rin. Pero sa loob ko may isang malinaw ng katotohanan. Hindi lang ako niloko ni Noel. Matagal niyang inihahanda para gamitin. At ngayong alam ko nang may mga nakapansin pero tumahimik, mas lalo kong naintindihan ang dapat kong gawin. Hindi ako pwedeng umasa sa awa. Hindi ako pwedeng umasa sa konsensya ng iba. Kailangan kong buuin ang laban na kahit mawalan ako ng kaibigan, kahit lumayo ang kamag-anak, kahit ako lang ang naniniwala muna sa sarili ko, tatayo pa rin ako. Dahil sa mga laban na tulad nito, ang pinakanadelikadong pagkakamali, hindi ang pagtataksil, kundi ang isipin ng mga nagtataksil na wala kang lakas kapag tahimik ka. May isang klase ng galit na napakahirap dalhin. Hindi dahil maingay siya, kundi dahil kaya kanyang kumbinsihing kaya mong sirain ng lahat kung gugustuhin mo lang. Iyon ang klase ng galit na sumama sa akin sa mga sumunod na araw. Pagkatapos kong malaman kay Maylene na may naririnig na pala ang tsipang tao tungkol kay Noel noon pa, pakiramdam ko ayaw ko nang makinig sa kahit anong paliwanag tungkol sa takot, hiya, o ayokong makisawsaw. Minsan kasi, ang pananahimik ng iba ay nagiging pader na pinagtataguan ng gumagawa ng mali. At dahil doon, mas lalo kong naramdaman ng tukso. Ang tukso na gumante ng mabilis. Ang tukso na i-post silang dalawa. Ang tukso na ipadala sa opisina ni Noel ang litrato nila sa resort. Ang tukso na tumawag sa lahat ng kakilala namin at isa-isang ipaliwanag kung anong klasing lalaki ang pinakasalan ko. Ilang beses kong hinawakan ng cellphone ko at binuksan ng gallery kung saan nakasave ang malabong zoom shots ko mula sa Batangas. Hindi perpekto ang kuha, hindi pang viral expose. Pero malinaw na si Noel iyon. Malinaw ring hindi ako ang babaeng nasa tabi niya. Mabali sana. Isang post, isang send, isang maling oras ng galit, at baka isang iglap lang, wasak na sila. Pero habang tinititigan ko ang screen, may isa pang boses na paulit-ulit sa loob ko. Mas tahimik, pero mas mabigat. At pagkatapos, kapag ginawa ko ba iyon, mapapatunayan ko bang hindi nila ginamit ang pangalan ko sa dokumento? Kapag ipinahiya ko ba sila agad, maproproteksyonan ko na ba ang records ko? Kapag pinairal ko ba ang init ng damdamin, hindi ba sila mas lalong maglilinis ng mga bakas? Iyon ang problema kapag ang sugat mo ay hindi lang emosyonal. Kailangan mong pigilan ang natural na ganti dahil may mas malaking kailangang iligtas. At ang mas masakit, habang pinipigil ko ang sarili kong bumigay, may natutuklasan pa akong mas malalim. Noong Sabado, nagpanggap akong may delivery route sa Parañaque. Sa totoo lang, ang pakay ko ay sundan ng condo lead sa Pasay. Hindi ako basta sumugod sa Unit 1814. Hindi ako tanga. Alam kong pwedeng ako pa ang lumabas na nang-i-stalk kung padalus-dalus ako. Ang ginawa ko, pumarada ako sa tapat ng isang convenience store na may tanawan entrance ng mixed-use building. Ilang oras akong nandoon, nakakap, nakasalamin, at may hawak na paper cup ng kape na halos malamig na ng tuluyan. Bandang 3:00 ng hapon, dumating si Noel. Hindi motor, hindi office van, grab car. At ilang minuto pagkatapos niya, dumating si Maris. Sa unang tingin, hindi siya iyong tipo ng babaeng magpapasiklab agad ng insecurity. Hindi siya sobrang sexy sa karaniwang kahulugan, hindi rin siya sobrang arte. Pero mayroon siyang isang bagay na delikado. Iyong uri ng kumpiyansang parang matabel ka nang nakatira sa asinungalingan at komportable ka na roon. Naka-blouse lang siya at slacks, may tote bag at may ID lace na nakasilip mula sa bag niya. Sabay silang pumasok. Walang holding hands, walang halik, walang halatang landi. Mas masahol. Dahil ang kilos nila ay kilos ng dalawang taong sanay na sa sistema. Parang kasal na nga. Parang may pinagsasaluhang oras, pinagsasaluhang renta, pinagsasaluhang bersyon ng buhay na ako ang legal na nakapangalan pero siya ang ginagampanan. Tumagal ako roon ng halos 1 oras.
Wala na akong pakialam kung mapansin ng guard na matagal ang sasakyan ko sa kalsada. Kailangan kong makita kung may pattern sa paglabas nila. Pero bago pa sila lumabas, may nangyari na mas nagpatingin sa akin sa problema ng mas malawak. Nag-message si Rowena. Chris, may naalala ako. Sa ilang company setups, pwedeng gamitin ang spouse narrative sa event booking, hotel sharing rules, special accommodations, at reimbursement justification. Hindi ko sinasabing iyon agad, pero bantayan mo kung may pinirmahan silang forms na gumagamit ng marital status. Matagal kong tinitigan ng mensahe. Ibig sabihin, hindi lang personal na kahihiyan ang ginawa nila sa Batangas. Posibleng may nasinamantalahang proseso, posibleng may nilaro silang official justification, posibleng may perang dumaan, posibleng may records na kapag hindi agad nahabol, ay ako pa ang madadamay bilang tunay na asawa. Doon ko muling naramdaman ang galit. Pero kasabay noon, may isa pang bigat na dumating. Paano kung hindi lang silang dalawa ang madadawit? Paano kung may HR staff na nalinglang din? Paano kung may admin na sumusunod lang sa instructions? Paano kung may accounting clerk na nag-approve ng request dahil mukhang kumpleto ang papeles? Noel deserved consequences. Sigurado ako roon. Maris deserved accountability. Walang duda. Pero may pagkakaiba ang pagganti sa pagtatama. At habang palalim ng iniipon kong detalye, mas lalo kong nauunawaan na kapag mali ang bagsak ng galit ko, baka madamay ang mga taong hindi naman utak ng kalokohan. Pag-uwi ko ng gabing yon, diretsong banyo si Noel. Habang naliligo siya, naiwan sa mesa ang cellphone niya. Hindi siya iyong sobrang pabaya sa gamit, kaya siguro kampante siyang hindi ko na siya pinagdududahan o baka akala niya ubos na ako at wala ng lakas manghimasok. Hindi ko binuksan ang phone niya. Iyon ang totoo. Hindi dahil wala akong gustong makita, kundi dahil alam kong may manipis na linya sa pagitan ng paghanap ng katotohanan at paggawa ng bagay na pwede ring bumalik laban sa akin. Gusto ko ng laban na kaya kong tayuan hanggang dulo, hindi yung may kahalong butas na pwede niyang gawing depensa. Pero habang tinititigan ko ang cellphone niya, may pumasok na notification sa lock screen. Nakausap ko na si Tessa. Need daw ng spouse copy before cut off. Walang apelido, walang buong detalye, pero sapat. Spouse copy before cut off. Parang biglang huminto ang buong katawan ko. Hindi ko hinawakan ng phone, hindi ko ginalaw. Tinitidan ko lang hanggang mawala ang ilaw ng screen. Pagkatapos nun, umakyat ako sa taas. Isinara ang pinto ng kwartong ginamit ko na ring mini stockroom para sa negosyo ko at doon ako umupo sa sahig. Hindi ako umiyak agad. Tumitig muna ako sa mga plastic wrap bedsheets, sa mga kahon ng punda, sa tape dispenser sa tabi ng order slips. Lahat ng yan pinaghirapan ko. Sa tuwing kinukulang kami noon, negosyo ko ang sumasalo. Nung nagkasakit ang nanay ni Noel at kinailangan ng pambili ng gamot, ako ang nag-abono. Nung gusto niyang makapagbayad ng seminar fee para raw tumaas ang chance niya sa promotion, ako ang nagdagdag. Nung ilang buwan siyang delayed sa contribution, ako rin ang nag-remind at minsan pa nga, ako ang sumagot. Sacrifice is a dangerous thing kapag napunta sa maling tao. Dahil akala mo kapag minahal mo ng tama, hindi ka lolokohin. Akala mo kapag sinuportahan mo ang tao sa pinakamahina niyang panahon, mahihiya siyang sirain ka. Hindi pala. Doon ako unang umiyak ng buong-buo mula nang magsimula ang lahat. Hindi magulo, hindi humahagulgol, kundi iyong tahimik na iyak na tumutulo lang habang nakayakap ka sa sarili mo dahil pakiramdam mo kahit ang mga dingding sa paligid mo ay may alam na hindi mo palubos masabi. Pagkatapos kong umiyak, naghilamos ako. At doon ko hinarap ang pinakamahirap na tanong sa lahat. Gusto ko bang wasakin sila o gusto ko bang itama ang ginawa nila? Magkaiba iyon.
Ang una, mabilis, mainit, nakakabusog ng galit. Ang ikalawa, mas mabagal, mas nakakainis, mas maraming tiyaga, mas maraming pagtitimple. Pero iyon ang uri ng laban na may malinaw na dulo. Kinabukasan, dumating ang isa pang mensahe mula kay Noel habang nasa kusina ako. "Babe, pwede bang pakiscan ng marriage cert natin? Urgent lang." Tinitigan ko iyon habang umiinit ang mantika sa kawali. Iyon na ang malinaw na paghingi. Iyon na ang pagpili niyang gamitin ako harap-harapan habang wala siyang ideyang alam ko na ang ginagawa niya. Mabagal akong nag-type. Hanapin ko. Madami pang nakatambak sa box. Kasinungalingan na naman pero sa puntong iyon, ang totoo ay hindi ko na itinuturing na panlilin lang ang pagtahimik ko. Depensa na iyon. At habang nagpiprito ako ng itlog sa ordinaryong kusina ng ordinaryong bahay na ilang buwan na palang binababoy ng kasinungalingan, doon ko tuluyang pinili ang direksyon ko. Hindi ko sila gigibain sa social media. Hindi ko sila susugurin sa opisina. Hindi ko ibubuhos ang galit ko sa paraang baka makalusot pa sila dahil emosyonal ako. Dadaan ako sa proseso. Pero sisiguraduhin kong bawat prosesong dinaanan nila para gamitin ang pangalan ko ay siya ring prosesong dudurugin sa kredibilidad nila. Hindi ko pa alam noon kung gaano kabigat ang magiging kapalit, pero alam kong nagsimula na ang mas tunay na laban. At sa laban na iyon, ang pinakamahirap hindi yung mangalap ng ebidensya, kundi pigilan ng sarili mong sumabog habang hawak mo na ang sapat na dahilan para gawin iyon. Sa mga susunod na araw, parang dalawang buhay ang sabay kong ginagalawan. Sa unang buhay, ako pa rin si Criselda, ang asawang marunong magtimpi, ang negosyanteng nagbabalot ng order sa madaling araw, ang kapitbahay na bumabati ng maayos, ang kamag-anak na hindi mahilig gumawa ng eskandalo. Sa pangalawang buhay, ako naman ang babaeng tahimik na nagtatayo ng case file laban sa sariling asawa. At sa totoo lang, iyong pangalawang buhay ang mas mahirap. Dahil ang ebidensya, hindi naman iyan parang prutas na pwedeng pitasin kung kailan mo gusto. Kailangan mo ng tiempo, kailangan mo ng tamang tao, kailangan mo ng malinaw na chain na hindi madaling tawaging haka-haka lang kapag hinarap ka na ng mga sinungaling. Nagsimula ako sa pinakamalapit at pinakaligtas. Una, inayos ko ang sarili kong records. Kumuha ko ng bagong folder box at inilipat ko roon ang lahat ng originals. PSA birth certificate, marriage certificate, IDs, business permits, bank records, specimen signatures, at pati lumang authorizations na may pirma ko. Nilagyan ko ng labels, kinunan ko ng litrato ang bawat isa, may petsa at oras. Pagkatapos, ang mga pinakakritikal, dinala ko sa bahay ng ate ko sa General Trias nang hindi ipinapaalam kay Noel. "Bakit dito mo iiwan?" tanong ng ate kong si Judith habang inaayos ang mga folder sa aparador niya. "May inaayos lang ako," sabi ko. Hindi pa ako handang sabihin lahat noon, pero sa tono siguro ng boses ko, alam niyang hindi simpleng inaayos lang, iyon. "May problema ba kayo ni Noel?" Huminga ako ng malalim. "Meron, pero gusto ko munang siguraduhin ang lahat bago ko ikwento." Pinisil niya ang braso ko. "Sige, pero tandaan mo, huwag mong akuin lahat mag-isa." Simple ang sinabi niya, pero iyon na marahil ang pinakaunang pagkakataon sa buong linggong iyon na naramdaman kong may totoong kampi sakin nang hindi ako kailangang pagdudahan muna. Pangalawa, gumawa ako ng formal timeline. Hindi iyong basta sulat kamay sa notebook lang. Inilagay ko sa spreadsheet, date, incident, source, possible proof, risk, at next step. Isinama ko ang Batangas Resort sighting, printing shop confirmation, condo entry pattern, neighbor observation, message requests for marriage certificate, at mga kahina-hinalang cash withdrawals. Kahit ang maliliit na detalye nilagay ko. Oras, lugar, sino ang nakakita, ano ang hindi pa kumpirmado. Doon ko nakita ang kabuuan. May consistency. At kapag consistent ang panlilin lang, mas mahirap iyong ipaliwanag bilang misunderstanding.
Pangatlo, sinimulan kong hanapin si Tessa. Hindi ko pa alam kung sino siya. HR ba? Admin ba? Accounting ba? O baka kaibigan lang ni Maris? Pero ang mensaheng, need daw ng spouse copy before cut-off, ang isa sa pinakaimportanteng butas sa case. Hindi mo kasi magagamit ang salitang cut-off kung walang pinapasukan na proseso. Sa tulong ni Rowena, na mas marunong sa corporate network kaysa sa akin, dahan-dahan naming pinisilang impormasyong iyon nang hindi lumalabag sa batas o gumawa ng kwento. May isang Tessa sa benefits processing team ng company nila, sabi ni Rowena sa tawag namin isang gabi. Hindi ko sinasabing siya iyon, pero posibleng siya. At kung benefits nga ang usapan, pwedeng HMO dependent, event spouse accreditation, travel justification, o reimbursement support docs. Pwede ba akong direktang tumawag doon? Tanong ko. Hindi pa. Kapag mali ang pasok mo, mag-a-alert sila. Ang kailangan mo, may legal standing ka sa tanong o may mas malinaw ka pang patunay. At doon na pumasok ang pinakamabigat na parte ng lahat. Ang paghihintay. Walang mas nakakabaliw kaysa sa alang mong niluloo ka. May sapat kang rason para magalit, pero kailangan mong magpigil dahil mas malaki ang laban kaysa sa ego mo. Araw-araw, nakikita ko si Noel na parang walang kasalanan. Kumakain siya sa hapag, nanonood ng balita, nagrereklamo sa traffic, nagtatanong kung may bagong order daw ba ako sa negosyo. Minsan pa nga tinatanong niya kung bakit parang tahimik ako. Gusto kong sabihin, dahil habang nagsasalita ka, iniisip ko kung ilang beses mong ginamit ang pangalan ko para patibayin ang kasinungalingan mo. Chris, sabi niya matapos kong ikwento ang subject line. Malapit ka na sa threshold. Threshold ng ano? Ng pagpili. Tinitigan niya ako. May enough indicators ka na para magsimulang mag-consult sa abogado o maghanda ng formal notice. Pero tandaan mo, once pumasok ka na sa formal process, hindi na ito maibabalik sa simpleng marital fight. Record na ito. Pwedeng mag-HR investigation, pwedeng mag-legal exposure, pwedeng mawalan ng trabaho, pwedeng may civil implications kung may falsified docs. Tahimik akong nakinig. Iyon naman talaga ang gusto ko, hindi ba? Pananagutan. Pero nang marinig ko ng buo ang mga posibleng epekto, may kumurot sa akin na hindi ko inaasahan. Hindi awa para kay Noel. Huwag nating lokohin ang sarili natin. Hindi na siya ang problema ko sa puntong iyon. Ang kumurot sa akin ay ang bigat ng katotohanang kapag pinili ko ang tamang proseso, wala nang atrasan. Hindi na ito simpleng hiwalayan. Hindi na ito tampuhan. Hindi na ito iyakan sa pagitan ng apat na pader. Ito ay magiging formal. Masisira ang reputasyon nila. Magkakaroon ng records, may mga taong mapapatanong, may mga posibleng madamay kahit hindi sila ang utak. Anong gagawin ko? Tanong ko. Hindi agad sumagot si Rowena. Ang tanong, anong kaya mong panindigan hanggang dulo? Hindi ko agad nasagot. Pag-uwi ko, nadatnan kong tulog na si Noel sa sofa, bukas ang TV, nakahubad ang paa, at may kumot na kalahati lang ang takip sa katawan. Ilang taon ko iyong inisip na imahe ng bahay, ang ordinaryong pahinga ng lalaking pagod sa trabaho. Pero ng gabing iyon, para akong nakatingin sa estranghero. Tumayo ako sa harap niya ng ilang segundo. Napakadali sanang gisingin siya. Sabihing alam ko na, ibagsak sa mesa ang timeline, ang notes, ang mga hinala kong halos kumpirmado na. Tingnan kung paano siya mamumutla. Tingnan kung paano siyang uusod sa sofa, paano siyang hihingi ng isa pang pagkakataon. Pero hindi iyon ang ginawa ko. Dumaan lang ako, pinatay ang TV, umakyat sa kwarto, isinara ang pinto.
Doon, sa loob ng madilim naming silid, habang ang ilaw sa labas ay bahagyang tumatama sa kortina, ginawa ko ang desisyong matagal nang nakasabit sa pagitan ng galit at takot. Hindi ko sila dudurugin ng padalos-dalos. Dudurog sila sa bigat ng sarili nilang mga pinirmahan, hiningi at inimbentong proseso. At ako, kahit naninginig, kahit nasasaktan, kahit may bahagi ng pusong gusto na lang manakit pabalik, pipiliin kong dumaan sa paraang kaya kong ipagtanggol kahit kanino. Kaya kinabukasan, maaga akong nagising at nagsimula ng panibagong dokumento sa laptop ko. Sa itaas, inilagay ko ang pamagat, Initial Case File, Personal Record Misuse, False Spousal Representation. Pagkatapos noon, isa-isa kong inilipat ang timeline, ang witness references, ang possible document misuse, at ang immediate legal questions. Hindi ako abogado, pero marunong akong maghanda, at sa ilang linya pa lang, naramdaman kong nagbabago na ang takbo ng kwento. Hindi na ako naghahanap lang ng dahilan para umalis sa isang manlulokong asawa. Naghahanda na akong iligtas ang sarili ko mula sa pinsalang pwedeng iiwan ng mga kasinungalingan niya sa papel. At sa puntong iyon, malinaw na sa akin ang totoo kong kinatatakutan. Hindi ang mawalan ng asawa, kundi ang mabuhay ng ilang taon na dala-dala ang mga bakas ng kasalanang sila ang gumawa, pero pangalan ko ang ginamit. Kaya pinili ko na. Mabagan man, masakit man, walang sigawan man. Itutuloy ko ito. At hindi pa alam ni Noel na habang iniisip niyang hawak pa rin niya ang takbo ng bahay, ng kwento at ng babaeng nasa loob nito, nagsisimula na akong gumawa ng mga hakbang hindi na niya basta matataksan sa simpleng paghihingi ng patawad. May mga gante na hindi nagsisimula sa sigaw. Nagsisimula sila sa isang pirma, sa isang email, sa isang request na dating ordinaryo, pero sa tamang oras, nagiging unang batong tutumba sa buong pader ng kasinungalingan. Pagkatapos kong buuin ang initial case file ko, hindi na ako natulog ng payapa. Pero sa totoo lang, mas gusto ko na yung ganon kaysa sa mga gabing payapa nga ang bahay, pero ako naman ang binubutas ng hinala. Ngayon, malinaw na ang direksyon, hindi na ako bulag. Hindi na ako nagtataka lang, at kahit masakit pa rin ng bawat umaga na katabi ko ang lalaking matagal na palang may ibang buhay, may kung anong bahagi ng sarili ko ang unti-unting tumitibay. Hindi dahil gumagaan, kundi dahil humihinto na akong umasa na may mababalik pang buo. Noong Lunes ng umaga, umalis si Noel papuntang opisina na parang normal ang lahat. Nakapolo siya, may bitbit na tumbler na ako pang naghugas kagabi, at bago siya lumabas ng pinto, humalik pa siya sa pisngi ko. "Baka gabihin ako," sabi niya. Tumanggo ako. "Sige." Pagkasara ng pinto, doon ako huminga ng malalim. Sa araw ding iyon, may nakaset na akong konsultasyon sa isang abogadang ni-refer ni Rowena, si Attorney Celine Vergara, nasa early 40s, mahinahon magsalita at may paraang tumingin na parang hindi siya basta nakikinig sa kwento mo. Tinitimbang niya ang pwedeng patunayan, ang delikado at ang dapat unahin. Nagkita kami sa maliit niyang office sa Las Piñas. Walang engranding interior, may kahoy na mesa, steel filing cabinet, 2 electric fan na sabay umaandar, at amoy ng lumang papel na matagal nang nasa folder. Sa dingding, may kalendaryo ng Supreme Court at isang framed quote tungkol sa katotohanan at pananagutan. Walang drama sa paligid, sakto para sa usapang hindi dapat inaasa sa emosyon lang. Isa-isa kong inilatag ang alam ko, timeline, printing shop witness, condo pattern, neighbor account, messages about spouse copy at cut-off, subject line sa laptop, at lalo na ang nakita ko sa Batangas, ang pagpapakilala ni Noel kay Maris bilang asawa niya sa harap ng mga katrabaho. Tahimik siyang nakinig, paminsan-minsan ay may sinusulat sa yellow pad. Pagkatapos kong magsalita, itiniklop niya ang ballpen. "Una sa lahat," sabi niya, "tama ang ginawa mong hindi ka agad sumugod. Dahil sa ganitong sitwasyon, maraming tao ang nasisira ang sarili nilang posisyon dahil pinapangunahan ng galit." Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang ang mesa. "Pangalawa," dugtong niya,
Hindi pa sapat ang lahat para sa final accusation, pero sapat na iyan para gumawa tayo ng protective moves. Anong klaseng moves? Tanong ko. Una, secure identity and civil records. Pangalawa, gumawa ng formal demand for non-use of your personal civil records and withdrawal of any unauthorized submissions kung meron. Pangatlo, depende sa lalabas na response, pwede tayong mag-escalate sa corporate compliance at kung may falsification or misuse, ibang usapan na iyon. Kung corporate compliance agad, pwede, pero mas maganda kung may paunang legal notice ka muna para malinaw na hindi ka lang galit na asawa. Ikaw ang lawful spouse na nagwi-withdraw ng consent mo sa paggamit ng personal civil records mo. Sa isang iglap, parang may tumuwid na linya sa loob ng isip ko. Withdraw of consent. Hindi confrontation, hindi petty revenge. Pagputol. Pag-alis ng karapatan nilang gamitin ako sa kahit anong papel o proseso. At kung may nasubmit na sila? Tanong ko. Titignan natin kung paano iyon iuurong o ipapaimbestiga. Doon ko tuluyang naintindihan kung bakit hindi ko pwedeng minadali ang galit ko. Dahil sa unang pagkakataon, may paraan na akong hindi nakaangkla sa eskandalo. May proseso, may legal na wika, may hakbang na hindi nakadepende sa pag-amin nila. Nang araw ding iyon, tinulungan ako ni Attorney Celine gumawa ng 2 dokumento. Una, isang notarized notice na malinaw na nagsasaad na anumang paggamit ng aking marriage certificate, IDs, pirma o personal records para sa anumang corporate, financial, medical or administrative filing nang wala ang direct at written consent ko ay unauthorized. Pangalawa, isang record preservation request draft. Handang ipadala kung sakaling kailanganing i-notify ang employer ni Noel na may posibleng false spousal representation at possible misuse of supporting documents. Paglabas ko ng opisina, hindi gumaan ang pakiramdam ko. Pero naging matatag. Parang sa wakas, may anyo na ang depensa ko. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Noel, tinawagan ko ang bangko, ang insurance line na meron kami, at pati ang isang government service desk kung saan posible niyang nagamit ang certified copies noon. Hindi ako nag-akusa. Nag-ask lang ako ng procedures para sa document protection at change notice, at kung paano mag-request ng review kapag may hinalang may unauthorized submissions. Mahaba ang ilang usapan, may hold music na paulit-ulit, may mga empleyadong malinaw na pagod. Pero tiniis ko lahat. Dahil sa bawat call, may natututunan ako. Saan pwedeng nagamit ang papel, paano mag-flag, paano humingi ng transaction trail, paano in-note sa system ang concern nang hindi pa gumagawa ng full complaint. Iyon ang unang domino. Tahimik. Walang nakakaalam si Noel. Nang gabing iyon, umuwi siya na parang lagi. Nagreklamo sa traffic, kumain ng adobo, at nagtanong pa kung pwede raw ba siyang manghiram ng isa sa mga clear envelope ko dahil may file siyang isusubmiti sa opisina. Halos mapangiti ako. Naubos na yata, sabi ko. Okay lang. Hindi niya alam na habang humihingi siya ng envelope sa akin, nauna na akong magsumiti ng notice na magpapaliit sa espasyong ginagalawan ng mga kasinungalingan niya. 2 araw pa ang lumipas bago dumating ang susunod na mahalagang hakbang. Tinulungan ako ni Attorney Celine ipadala ang notarized notice kay Noel mismo. Hindi sa bahay, kundi sa opisina niya, through formal courier service with receiving copy. Hindi ko sinabi sa kanya. Hindi ko ipinahiwatig. Hinayaan kong ang sistema ang kumatok sa kanya. Bandang 3:00 ng hapon, habang nasa stockroom ako at nagbabalot ng orders, bigla nag-ring ang cellphone ko. Si Noel. Hindi ko agad sinagot. Pinatunog ko muna ng ilang segundo. Saka ko kinuha. Hello? Babe? Kakaiba ang boses niya. Hindi galit, hindi pa, pero may tensyon. May natanggap akong document dito.
Tahimik ako. Anong ibig sabihin nito? Basahin mo ng buo, sabi ko. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Naririnig ko ang mahinang ingay ng opisina sa background. May keyboard, may boses ng lalaki sa malayo, may aircon. Chris, sabi niya sa wakas, mas mahina na. Ano ba to? Bakit kailangan pa nitong umabot sa ganito? Hindi ako nagsigaw, hindi ako umiyak, hindi ko rin sinabi agad na alam ko na ang tungkol kay Maris. Ang sabi ko lang, dahil ginamit mo ang katahimikan ko na parang pahintulot. Napatahimik siya. Mag-uusap tayo pag uwi ko. Hindi tayo basta mag-uusap, makikinig ka. Iyon ang unang pagkakataon sa maraming buwan na narinig ko sa sarili kong boses ang buo at malamig na katatagan. Nang gabing iyon, hindi siya agad umuwi. At sa unang pagkakataon mula nang sundan ko siya sa Batangas, alam kong natamaan ko na ang sentro ng kampante nilang mundo. Hindi dahil nahuli ko sila sa akto, kundi dahil may papel nang nagsasaad na hindi na nila pwedeng ituloy ang paggamit sa akin. At sa mga susunod na araw, ang simpleng hakbang na iyon ang magsisimulang magpagulong sa lahat. Dahil habang iniisip ni Noel na problema lang ito ng mag-asawa, hindi niya pa lubos na uunawaan na ang tinapak niya ay hindi lang damdamin ko, pati pangalan ko, pati records ko, pati karapatan kong maging ligtas sa sarili kong buhay. At kapag umabot na roon ang laban, hindi na sapat ang sorry. May mga kasinungalingang hindi mo kailangang habulin. Kapag natanggalan sila ng suporta, sila na mismo ang nabibitak. Iyon ang nangyari sa mga sumunod na linggo matapos matanggap ni Noel ang notarized notice. Noong una, sinubukan pa niyang dalhin ang lahat sa pamilyar na paraan, sa usapan sa loob ng bahay, sa tono ng lalaking umaasang mapapakalma ang asawa sa tamang timpla ng paglalambing at pagpapaliwanag. Nang gabing umuwi siya matapos matanggap ang dokumento, hindi siya galit, hindi siya sumigaw. Mas delikado pa nga ang naging anyo niya. Maingat, malambot, parang siya pa ang nasasaktan sa nangyayari. Chris, sabi niya habang nakatayo sa dining area, ang bigat naman agad. Pwede naman tayong mag-usap ng tayo lang. Naupo ako sa tapat niya. Wala akong luha, wala ring drama sa boses ko. Nagsimula kang makipag-usap ba muna ng tayo lang bago mo ako palitan sa harap ng mga katrabaho mo? Parang tinamaan siya sa dibdib. Umatras ng bahagya ang ulo niya. Hindi na niya itinanggi agad, iyon ang una kong napansin. Hindi ganun kasimple yun, sabi niya. Napangiti ako ng malamig. Pero totoo. Pinikit niya sandali ang mga mata niya. Nagkamali ako. Karaniwang babae siguro sa puntong iyon, baka bumigay sa pag-aamin, baka masabing sa wakas, aamin na rin siya. Pero ang problema sa salitang, nagkamali ako, napakadali nitong isuot sa mga kasalanang paulit-ulit at planado. Nagkamali ka ba? O namuhay ka sa kasinungalingan ng matagal dahil akala mo hindi ako matututo? Hindi lang iyan ang usapan, sabi ko. Sino si Tessa? Bigla siyang natahimik. Doon ko nakita ang unang tunay na bitak. Ano? Tanong niya. Kunwari ay hindi alam. Sino si Tessa at anong spouse copy ang kailangan before cut-off? Namumutla siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko na kailangang sabihin kung saan ko nakita, sapat nang alam niyang may nalaman ako. Office matter yon, sabi niya, pilit kalmado. Exactly. Ilang segundo kaming magkatitigan. Sa wakas, siya ang unang umiwas. May inaayos lang kami sa benefits. Kami nino. Hindi siya sumagot. At sa katahimikang iyon, mas naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi ko na kailangan ng kumpletong pag-aamin mula sa bibig niya para malaman ng totoo. Ang mahalaga, umaatras na siya. At kapag umaatras ang taong matagal ng kampante, doon nagsisimulang madurog ang kwento niya. Hindi ako nag-iskanalo ng gabing iyon. Hindi ko sinabi lahat ng alam ko. Hindi ko rin agad binanggit si Maris. Sa halip, sinabi ko lang ang isang bagay na alam kong hindi niya inaasahan. Mula ngayon, huwag kang hihingi sa akin ng kahit anong dokumento. At kung may pinasa ka ng gamit ang records ko, ikaw ang aayos niyan, hindi ako.
Chris, pakinggan mo naman. Hindi, ikaw ang makikinig. Tumayo ako at iniwan siyang nakaupo sa mesa. Iyon ang simula ng emotional implosion niya. Hindi sa iisang pagsabog, kundi sa paunti-unting pagkasira ng kontrol. Pagkaraan ng 3 araw, dumating ang unang concrete consequence. May tumawag sa akin mula sa isang benefits processing line na dati kong na-flag ng maaga. Hindi nila sinabi agad ang buong detalye, pero malinaw sa tono ng empleyada na may na-hold na record dahil sa conflicting marital support documents at dahil may pending verification request. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino ang natamaan. Makalipas ang ilang oras, sunod-sunod ang tawag ni Noel. Hindi ko muna sinagot. Bandang gabi, habang nasa bahay ko ng ate kong si Judith para kunin ang ilang folder, dumating ang mensahe niya. Bakit may nag-flag? Ano bang ginawa mo? Tinitigan ko ang mensahe ng matagal bago ako sumagot. Wala akong ginawa kundi protektahan ang sarili kong pangalan. Makalipas ang 1 minuto. Mapapahiya ako dito. At iyon ang unang pagkakataon na talagang natawa ko. Hindi dahil makakatawa, kundi dahil dun ko nakita kung gaano kababaw ang sukatan niya ng pinsala. Hindi ang katotohanang ginamit niya ako. Hindi ang katotohanang niloko niya ako sa harap ng trabaho niya. Hindi ang posibilidad na may mga records akong nadamay. Kundi ang hiya niya. Mapapahiya siya. Hindi man lang niya sinabing, nasaktan kita. Hindi man lang niya sinabing, aayusin ko. Hiya ang una niyang inalala. Dun ko lalo pang natiyak na wala nang dapat iligtas. At hindi lang siya ang nagsimulang mabutas. Sa pamamagitan ni Rowena at ni Attorney Celine, nagkaroon ako ng mas malinaw na paraan para ihatid ang preservation request sa tamang channel ng kumpanya. Hindi bilang reklamo paagad, kundi bilang paunang abiso na may posibilidad ng false representation involving lawful marital records and possible unauthorized use of civil documents. Maingat ang wording, walang chismis, walang personal na insulto. Puro facts, puro dates, puro concern sa records at process integrity. Ilang araw ang lumipas saka nagsimula ang pangalawang domino. Si Maris mismo ang nag-message sa akin. Unknown number. Maikling mensahe. Pwede ba tayong mag-usap bilang babae sa babae? Matagal kong tinitigan yun. May panahon siguro sa buhay ko na baka kinagat ko ang linyang iyan. Yung ideya na sa pagitan naming dalawa bilang kapwa babae, may masisettle. Pero hindi babae sa babae ang ginawa niya sa akin nung hinawakan niya ang papel at hinayaang ipakilala siyang asawa ng lalaking may totoong asawa. Hindi ko agad ni-replyan. Makalipas ang 3 oras, may panibagong mensahe. Hindi mo naiintindihan ang buong sitwasyon. Saka pa lang ako sumagot. Tama, kaya dadaan tayo sa tamang proseso. Wala na siyang ni-reply. Doon ko naisip, kapag ang mga taong sanay sa private manipulation ay nahila papunta sa dokumentado at formal na usapan, bigla silang nanghihina. Dahil hindi na nila kayang ikubli sa charm, paawa, o pilit na paliwanag ang totoo. Pero hindi pa tapos ang counter-move nila. Nung sumunod na linggo, biglang dumating sa bahay ang biyenan kong si Nelia. Hindi siya yung tipo ng nananampal ng salita agad. Mas gusto niyang dumaan sa guilt, sa utang na loob, sa linyang mag-asawa naman kayo. Pagpasok pa lang niya, alam ko na ang pakay. Anak, sabi niya habang nakaupo sa sofa. Ano bang naririnig ko? Bakit mo raw pinapalaki? Ganyan palagi. Hinding, bakit ka sinasaktan? Hinding, anong nangyari sa'yo? Kundi, bakit mo pinapalaki? Umupo ako sa tapat niya. Ano pong alam ninyo? Lalaki lang yan, nagkakamali. Hindi dapat dinadala sa iba. Nakakahiya. Kanino po nakakahiya? Napahinto siya. Sa pamilya, sa trabaho niya, sa inyo. Hindi po ako ang gumamit ng papel ko. Hindi rin ako ang nagpakilalang asawa ng iba sa harap ng opisina. Namutla siya. Hindi niya inaasahan ang diretsyo. Criselda, sabi niya, gumagamit ng buong pangalan ko sa tono ng paninermon. Kahit ano pa yan, asawa mo pa rin siya. At ako po,
nananatili pa rin ako ang legal na asawa. Tumahimik ang buong sala. Minsan, hindi mo kailangang maging palaaway para manalo sa usapan. Kailangan mo lang sabihin ang pinaka-iniiwasan nilang marinig. Bago umalis ang biyenan ko, may sinabi siyang halos pabulhom. Hindi mo alam ang kaya mong sirain. At ang sagot ko, malinaw at dahan-dahan, mas matagal na po yung sinimulan ng anak ninyo. Pagkasara ng pinto, doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng escalation. Hindi na ito tungkol lang sa akin, kay Noel at kay Maris. Kumakalat na ang alon. Napipilitang mamili ng panig ang mga taong akala nila pwede silang manatiling neutral habang buhay. At sa pagkalat na yon, may ilan ding nagsimulang magsalita. Si Mang Nestor nagbigay ng written note sa petsa ng mga nakitang sundo. Si Maylin, sa wakas, pumayag magsulat ng maikling statement tungkol sa mga narinig niyang references noon pa. At higit sa lahat, may dumating na hindi ko inaasahan. Isang dating admin contact from the office network ni Rowena na nag-confirm na hindi lumampas sa bawal na disclosures na may irregular spouse-related submission concern ngang dumaan sa internal attention. Hindi pa yun final proof, pero sapat para ipakitang hindi na kontrolado ni Noel at Maris ang takbo. At kapag nawalan ng kontrol ang sinungaling sa salaysay, doon nagsisimulang bumagsak ang lahat. Hindi dahil may malaking esena, kundi dahil bawat sulok ng kwento niya may tumatayo ng tanong. At sa puntong iyon, alam kong malapit na ang dulo. Hindi dramatic, hindi maingay, pero mas mabigat. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nararamdaman na rin nila ang pakiramdam ng mawalan ng lupang tinatapakan. May mga wakas na hindi kailangang may lumuhod. Hindi kailangang may sumigaw sa gitna ng maraming tao. Hindi kailangang may basagang pinggan, viral video o eksenang pwedeng ikwento ng mga kapitbahay ng ilang buwan. Minsan, ang pinakakumpletong wakas ay yung tahimik na ibinabalik sa'yo ang bagay na akala ng iba. Kaya nilang kunin habang hindi ka nakatingin. Sa kaso ko, hindi lang dignidad iyon, pati pangalan, pati karapatan, pati kakayahan kong muling mabuhay nang hindi dala ang kasalanang iba ang gumawa. 3 linggo matapos magsimula ang formal preservation and verification moves, dumating ang pinakahinihintay naming malinaw na tugon. Hindi lahat ng detalye ay pwede nang isiwalat sa paraang parang tsismis lang, at hindi ko rin intensyong gawing aliwan ang proseso. Pero sapat ng sabihing napatunayan sa antas na kailangan namin na may conflicting spouse-related representations at may paggamit ng civil document support na hindi dumaan sa malinaw at valid kong pahintulot. Hindi man lahat ay umabot sa pinakamabigat na kasong pwedeng isipin ng iba, sapat iyon para magkaroon ng formal internal accountability at sapat din para patibayin ang legal na posisyon ko sa paghihiwalay ng records, consent withdrawal, at settlement pressure. Sa mas simpleng salita, hindi sila nakalusot. Si Noel ang unang bumigay. Hindi sa publiko, hindi sa office hallway, kundi sa conference room ng legal office kung saan kami unang nagharap ng may counsel, dokumento, at malinaw na ahenda. Malayo iyon sa mga eksenang madalas isipin ng tao kapag may gumaganti ang isang nilokong asawa. Walang dramatic music, walang audience. May mahinang ugong lang ng aircon, may amoy ng bond paper at ballpen ink, at may lamesang kahoy na maraming gasgas na tanda ng iba't ibang problemang nauuna nang humarap doon. Sa kaliwa ko, si Attorney Celine. Sa tapat namin, si Noel at ang abogado niyang halatang kulang sa tulog. Mas payat si Noel kaysa dati. May mga mata siyang hindi mapakali. Hindi ko alam kung dahil sa hiya, sa takot, sa pagod, o sa unang pagkakataon lang talaga niya naintindihan ang bigat ng ginawa niya. Sa totoo lang, dumating ako roon na handa kung sakaling humingi siya ng tawad. Pero nang makita ko siya, wala na akong hinahanap na emosyon mula sa kanya. Kailangan ko na lang ng malinaw na pagtatapos.
Binasa ang mga punto. Unauthorized document use concerns, false representations, exposure to liability, withdrawal of consent, separation of records, financial accountability, possible civil actions. Sa bawat terminong binabanggit, pakiramdam ko may isang bahagi ng dating ako ang tuluyang nagsasaa. Hindi yoong maingay, hindi rin mapait sa paraang nakakalason, kundi yoong katahimikan ng taong sa wakas ay naniniwalang hindi niya kailangang makiusap para igalang. Noel tried to speak 3 times. Noong una, ang sabi niya, "Hindi ko intensyong madamay si Criselda sa records." Noong pangalawa, "Hindi ko intensyong madamay si Criselda." Noong pangatlo, sakalang siya tumingin ng diretsyo sa akin. "Sorry." Iyon ang salitang pinakahinihintay ng maraming taong niloko. Pero ang totoo, sa puntong iyon, wala na itong kapangyarihang baguhin ang anuman. Hindi dahil hindi mahalaga ang paghingi ng tawad, kundi dahil may mga salitang dumarating ng huli na. At kapag huli na, hindi na iyon gamot. Katibayan na lang iyon na naunawaan na nila ang laki ng nasira nila. Ang naging dulo ng usapan ay hindi showy. Nagkaroon ng formal settlement framework. Kabilang doon ang malinaw na written admission of unauthorized use-related wrongdoing within the scope relevant to my records, full non-use and withdrawal commitments sa lahat ng personal civil documents ko, financial restitution para sa mga ginastos ko sa legal at protective measures, at isang hiwalay na proseso para sa tuluyang paglayo ng pangalan ko sa anumang benefit, filing, or dependent-related entry na nadamay. Walang lumuhod, pero may pumirma. At minsan, mas mabigat iyon. Hindi ko na rin hininging marinig pa ang paliwanag ni Maris. Sa huli, may sarili rin siyang accountability at sarili niyang kinaharap. Hindi ko siya kailangang sigawan para mapatunayan ang ginawa niya. Ang mga dokumentong hindi na niya maipagtanggol, sapat na. Paglabas ko ng legal office, umulan. Hindi buhos, yung karaniwang ambon sa hapon na parang pinapalamig lang ang semento. Nasa gilid ako ng building, hawak ang folder na ilang linggo kong pinaghirapang buuin, at sa unang pagkakataon mula nang marinig kong sabihin ni Noel ang asawa ko nga pala, si Maris, pakiramdam ko pwede na akong huminga ng hindi binibilang ang sakit. Hindi ibig sabihin nun okay na agad ako. Hindi naman ganun ang totoong buhay. Umuwi pa rin ako sa bahay na maraming alaala. Dumaan pa rin ako sa mga gabing bigla kong naiiyak habang naghahati ng stocks para sa orders. May mga umaga pa ring nagigising akong galit, hindi dahil gusto ko pa siyang balikan, kundi dahil naiisip kong may mga buwan ng buhay ko ang ninakaw ng isang kasinungalingang akala niya hindi ko kayang harapin. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay akong ginawa na hindi ko pa nagagawa noon. Imbes na itago ang buong karanasan ko sa loob lang ng hiya, ginamit ko ang bahagi ng restitution money at ng sarili kong ipon para magsimula ng maliit na proyekto sa online business page ko at sa komunidad namin. Libreng guidance sessions at printable checklists para sa mga babaeng gustong ayusin at protektahan ang personal records nila. Hindi legal advice, hindi drama page, hindi paninira, kundi practical na tulong. Paano mag-secure ng civil documents, paano mag-log ng suspicious requests, paano mag-store ng originals, kailan dapat humingi ng professional help. May ilang babaeng nag-message. Iba-iba ang kwento nila. May asawaling hiningan ng IDs ng paulit-ulit pero hindi malinaw kung para saan. May fiancé na ginamit pala ang address ng babae sa utang. May biyudang hindi alam na may galaw na pala sa papeles niya. At doon ko naunawaan ang isang mas malalim na bagay. Minsan, ang pinakamagandang ganti ay hindi yung makita mong wasak ang taong nakit sa'yo, kundi yung tiyakin ang sakit na dinaanan mo, hindi na lang basta mauulit sa iba ng walang laban. Hindi ako naging santo. Hindi rin ako biglang wala ng galit. Tao lang ako.
May mga araw na gusto ko pa ring murahin sa isip ko si Noel. May mga pagkakataong naaalala ko ang itsura nilang dalawa sa ilaw ng resort at parang bumabalik sa lalamunan ko ang lahat ng sakit ng gabing iyon. Pero hindi na ako nakakulong doon. Dahil sa huli, hindi siya ang sentro ng kwento ko. Ako. Ako na piniling huwag magwala kahit may sapat na dahilan. Ako na piniling dumaan sa proseso kahit mas mabagal at mas masakit. Ako na hindi pumayag na ang katahimikan ay gawing pahintulot. Ako na natutong ang dignidad ay hindi laging inilalaban sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng hangganan. Kung may aral man ang lahat ng ito iyon. Hindi lahat ng pagtataksil ay agad nakikita sa lipstick stain, sa text message o sa gabing hindi pag-uuwi. Minsan, ang pinakamapanganib na pagtataksil ay yung tahimik na ginagamit ang pangalan mo, ang tiwala mo, at ang kabutihan mo habang iniisip nilang hindi ka lalaban. At kung sakali mang may nakikinig ngayon na nasa gitna ng pagdududa, sakit o gulong hindi niya masabing malakas, sana tandaan mo ito. Hindi mo kailangang magmukhang marahil para maging matapang. Hindi mo kailangang mag-ingay para manalo. At hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para mapanagot ang sumira sa iyo. Minsan, ang unang hakbang ay hindi konfrontasyon, kundi pagtatala, pagpoprotekta, pag-iingatan, at paniniwala sa sarili mong hindi ka baliw sa mga bagay na matagal mo nang nararamdaman. Kung umabot ka rito, salamat sa pakikinig ng kwento ni Criselda Asuncion. Kung gusto mo ng mas marami pang ganitong kwentong mabigat, totoo ang emosyon at may aral na pwedeng baunin, mag-like, mag-share at mag-subscribe ka. At mag-comment ka ng salitang hangganan kung naniniwala kang may mga pagkakataon na ang pinakamatinding pagmamahal sa sarili ay nagsisimula sa salitang tama na.